sinulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. So tayo po ay may special message ngayong gabi patungkol sa Christmas at nadinig natin ngayon ang Christmas carol na O Holy Night. So ngayon po ay dumako po tayo sa ating pag-recite ng sumasampalataya. Sabay-sabay po nating recite. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Heso Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwagan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Galang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang pamagat po ng ating paksa ngayon ay ang pag-asa at presensya sa gitna ng pagsubok. Kung inyo pong nababanaag ang ating picture, ay ito po ay gawa po ito ng AI o Artificial Intelligence na makikita po natin yung psychedelic ng there is hope in the presence of God. Because God is everywhere and maharap tayo sa mga pagsubok ng buhay at sa gitna ng mga pagsubok na yan, lagi nating tatandaan na yung pag-asa at presensya ng Diyos ay naroon. So tayo po ay dumako sa panalangin at ngayon pong gabi ng ating pong pananambahan ay ang presensya ng Diyos ay ating maramdaman. Hindi ko po alam kung ano ang inyong mga pinagdaraanan at hindi rin nyo alam ang aking mga pinagdaraanan. Subalit tayong lahat ay humaharap sa mga pagsubok ng buhay. At sa gabing ito ay nais po natin na dalhin ang mensahe na magbibigay sa atin ng pag-asa na anumang dilim ang ating dinadaanan, anumang bagyo ang ating hinaharap, mayroong liwanag na sisikat sa kinabukasan. Let us pray. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan, sa pag-asa at sa biyaya na aming tinatanggap sa araw-araw. Kulang po ang panahon para kami magpuri at magpasalamat sa iyo. Subalit sa kabila po, Panginoon, ng mga nangyayaring ito, naroon pa rin ang aming pag-asa sapagkat kasama ka namin, O Diyos. Meron kang pangako na iyong binitawan para sa amin. At aming dinadalangin, Panginoon, sa gabing ito, nawa, O Diyos, ko po ang kumilos sa aming kalagitnaan at nawa, Panginoon, ang mga tagapakinig mo, O Diyos, ay mapagpala ng mensaheng ito. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and Amen. Amen? So, ito po ang ating paksa ngayong gabi, ang pag-asa at presensya sa gitna ng pagsubok. Sa Isaiah 7:14, kung kayo po ay may mga Bibliang tangan, ay pwede po ninyong baklatin. Subalit ako po ay meron din naman dito sa screen so you can follow on the screen. At ito po ang sinasaad ng talata. Kaya't ang Panginoong mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito ang birhen ay magdadalang tao
at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang aklat na to ng Isaias ay isa po sa mga tinatawag nating classical book of the Old Testament. It composed of 66 books, 66 chapters. At dito sa ikapitong kabanata ay ating pong natunghayan ang winika ng ating Panginoon. Winika ng Propeta Isaiah patungkol po sa binanggit ng ating Panginoon. Okay? So, suriin po natin ang talatang ito. Ang tawag po natin dito ay pagsusuring contextual. Ang konteksto ay makikita po natin na kung saan ang talatang ito, kung ano po yung mga nasa palibot nito, nakaugnay na kung bakit, kailan at paano, saan, kanino, winika ito ni Propeta Isaias. Okay? Number one, ang talata pong ito ay naglalaman ng isang mahalagang propesiya mula sa Diyos noong panahon ni Haring Ahaz ng Juda. So, ito po ay nagsasaad ng pangako ng Diyos ng isang tanda ng kapanganakan ng isang batang lalaki mula sa isang dalaga na tatawaging Emmanuel na nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Ikalawa, itinuturing po ito na sa Kristyanismo bilang hula tungkol sa pagkakatawang tao ni Jesus na nagpapakita ng banal na aspeto sa misteryosong identidad o identity ng bata. Ang propesiyang ito ay hindi lamang simbolo ng supernatural na kaganapan kundi isa ring mensahe ng pag-asa at lakas para sa bayan ng Diyos na nagpapatunay na ang Diyos ay aktibong kasama ng kanyang bayan sa gitna ng mga hamon. Ang ikatlong bahagi po sa kontekstong ito, para sa maraming mananampalataya, ang talatang ito ay kumakatawan sa pangako ng Diyos ng kaligtasan at pagliligtas, hindi lamang po sa panahon ni Haring Ahaz, kundi sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa makatuwid, ito ay isang mahalagang bahagi ng naratibo ng Biblia na naglalarawan ng malalim na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang kanyang pangako ng pagliligtas sa pamamagitan ng isang espesyal na pagsilang. So kaya po kung mapupuna po ninyo ang talatang ito, no, napakainam na kung ito po ay ating pong palalawakin sa paraan po ng gramatika, ay makikita po natin yung kaya't ang Panginoong mismo. Medyo meron pong itong yung tinatawag nating ang Panginoon mismo, si Yahweh. Ang sabi doon, ang magbibigay sa inyo ng tanda. In other words, ang ibig lamang pong sabihin niyan ay future ito na winika ni Isaiah nung kanyang kapanahunan. At ito nga ay nagbibigay ng pag-asa. At narito po, ang sabi niya, narito ang birhen ay magdadalang tao. So, ito pong birhen na to ay walang iba kundi po si Maria. Ang sabi doon ay magdadalang tao, yan po ay magbubuntis. Kaya ito po ay supernatural. And then, manganganak ng isang lalaki. At sino po yung lalaki yan na kanya ipapanganak? Walang iba kundi si Jesus at tatawagin ng kanyang pangalan, ano daw? Emmanuel. So, ito po yung pagsusuring konteksto natin ay meron po itong theological o theological na interpretasyon. Ang una po dito ay yung messianicong hula o messianic prophecy. Sa Kristyanismo, itinuturing ang talatang ito
bilang isang propesiya tungkol sa pagdating ng Mesyas. Ang pagkakaroon ng anak mula sa isang dalaga o birhen ay tinuturing bilang isang supernatural na pangyayari na nagpapahiwatig ng direktang intervention ng Diyos. So, sa konteksto po nitong ating tinatalakay ngayon, ang mamamayang Israel o ang bansang Israel, lalo na po ang Juda, ay nasa gitna ng tinatawag po nating ah, kagipitan o ah, tangka ng pagsalakay ng mga Arameyo. At ito ngayon ang intervention ng Diyos upang bigyan ng pag-asa ang kalalagayan ni Haring Ahaz. At mula noon ay nagkaroon na sila ng tinatawag na paghihintay at hinihintay nila to. At napakatagal ng pagdating. Imagine, that's around mga 750 BC, yung hulang yan. And then Jesus Christ came mga around 3 or 4 BC. So ang tagal po, more than 700 years bago dumating ang Kristo. At prior dito sa hulang ito na binanggit ni Isaiah, na yung isang birhen na magkakaanak ng isang lalaki ay talaga pong supernatural. Yan po yung intervention ng Diyos. Kaya nga po tayo ay sa kasaysayan ng mundo ay nagdidiwang ng Kapaskuhan kasi nga itong virgin birth ay supernatural na kumbaga ang Diyos ay nakialam sa kasaysayan ng tao. At ito sa konteksto ng mga Israelita, lalo na ng mga nasa Juda, ay bigyan sila ng pag-asa sa kanilang gipit na kalalagayan. Ang ikalawa ay yung pagkapanganak ni Jesus. Ito yung theological interpretation. Ang pagtukoy sa dalaga ay kadalasang inuugnay sa birheng si Maria, ina ni Jesus. Ang kanyang pagdadalang tao at pagkapanganak kay Jesus ay tinuring po na katuparan ng hula na nagpapakita ng pagkakataong tao ng Diyos sa anyo ni Jesus. So, ibig sabihin, ito pong hulang to ay iuugnay natin doon sa kapanganakan ni Jesus na talagang ang pagkakatawan tao ng Diyos sa anyo ni Jesus na talagang ang Diyos ay bumaba sa kasaysayan ng tao sa mundo. Amen. At kaya ito pong ating Pasko na pinagdiriwang tuwing December 25, hindi naman talaga 25 December na pinanganak si Jesus. Yan ang diwa ng Pasko na merong talagang ipinanganak sa pamamagitan ng isang birhen at yan ay supernatural birth. At hindi ito nangyari sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ngayon lang nangyari nang si Jesus ay pinanganak. Kaya dito po makikita po natin na ang Diyos ay nakialam sa kasaysayan ng tao. Kumbaga yung intervention na siya'y dumating sa kasaysayan ng tao. Okay? Ikatlo po dito sa ating theological na interpretation na to ay yung kahulugan ng Emmanuel. Ang pangalang Emmanuel ay nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Ay may malaking theological na kahalagahan. Ito ay nagpapahiwatig ng sa pagkapanganak ni Jesus. Ang Diyos mismo ay naging tao at nanirahan kasama ng sangkatauhan. Nagbibigay ng bagong dimension sa relasyon ng Diyos at tao. Kaya mapupuna po ninyo, no, ang Diyos mismo ay naging tao na hindi po mapaniwalaan at matanggap ng ibang relihiyon na yung Diyos ay pwedeng magkatawan tao. At ngayon, ating pong pinagse-celebrate dito sa Pilipinas at sa ibang bansa at sa buong mundo actually yung kapanganakan ng ating Panginoon. Okay? So, ibig sabihin lang po niyan, talagang God enter into human history. At yan
ay nagpapakita sa atin na nagbibigay ng pag-asa, ng presensya ng Diyos na kasama ng tao na talagang meron tayong pag-asa. Amen? Okay? So, ano po yung ating makikita po dito sa theological interpretation na to? Pwede bang pakihinaan mo muna yan kasi nadidinig dito, Tip? Kaya nilalakas ko na yung boses ko eh. Okay? Yung pagpapatutuo sa pagka-Diyos ni Jesus. So ito ay uh, a valid proof na si Jesus ay Diyos. Ang katuparang ito ay sentral ng doktrina ng Kristyanismo tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Ito ay nagpapatibay sa paniniwala na si Jesus ay hindi lamang isang propeta, hindi lamang siya isang guro, kundi ang literal na pagpapahayag ng Diyos sa mundo. Ngayon, hindi siya matanggap, hindi siya mapaniwalaan na si Jesus ay Diyos. Pero mga nag-aaral po ng Biblia ang mga yan. So nangangahulugan lamang na kapag hindi mo matanggap na si Jesus ay yung Diyos noon na nagkatawan tao sa kanyang pagdating, ay talagang malaki pong problema yan sa doktrina ng Kristyanismo. Sapagkat ito po yung central ng doctrine ng Christianity na yung pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus na dalawang nature sa isang lalagyan. Na ang Diyos ay nagkatawang tao at nanahan sa atin. Very clear yung salitang Emmanuel. God is with us. So, hindi na nating ano pa yan eh. Kumbaga, hindi na nating pwedeng pasubalian kasi yung salitang Emmanuel, meaning God is with us, kasama natin ng Diyos, nangangahulugan lamang na ang Diyos ay talagang nagkatawan tao at nanahan kasama ng tao. Eh, sabi ng iba, imposible. Eh, wala namang imposible sa Diyos. Eh. Lahat posible sa Kanya. Okay? Now, dito po sa ating mensahe ngayon na pinabagatan natin ng pag-asa at presensya sa gitna ng pagsubok ay meron po tayong 3 puntos dito na ating tatalakayin ngayong gabi. At kung kayo po ay nakatunghay ngayon, ay mainam na ito po ay makita natin yung uh, application mula dun sa konteksto, sa theological interpretation, at ngayon yung mensahe, yung sermon sa atin ngayon. At lalapatan natin to ng mga application. Ang una na pag-asa na makikita natin dito, itong pag-asa at presensya sa gitna ng pagsubok ay yung ang Diyos ng pag-asa. So, ang Diyos ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, nagbibigay ang Diyos ng tanda ng pag-asa. Kaya ito pong winika ni Propeta Isaias, na sabi doon ang Panginoon mismo, He Himself, ang magbibigay sa inyo ng tanda. Ay ito na nga yung tanda ng pag-asa. Tulad ng panahon ni Isaias, at tayo rin ay nakaharap sa mga pagsubok at pagdududa. Ngunit ang hula ni Isaias ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi magpapabaya sa kanyang bayan. Siya ay nagbibigay ng liwanag sa gitna ng dilim at pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Mga kaibigan at mga kapatid, ano po? Ang Diyos ang pag-asa. Kaya nung panahong yon, kung titingnan natin, ano po? Dahil nga ang tao ay
bumagsak sa kasalanan at ang kasalanan ay nag-i-evolve at dumadami ito at ito ay nagbibigay ng kaguluhan, kalituhan sa buhay ng mga tao. Kaya ang Diyos mismo ang nagbigay ng tanda. At ito ay isang kasaysayan sa sangkatauhan at hindi pa nangyari at hindi na mangyayari sapagkat itong ginawa ng Diyos sa kasaysayan ng tao na siya ay pumasok sa panahon nating mga tao. Imagine the God who lives in eternity and He lives on time. And that is amazing. That is supernatural. Imagine mo, He entered in time. And the God who lives in eternity forever and ever. Because He loves His creation. Mahal niya ang kanyang mga nilikha. Mahal niya ang kanyang mga nilalang. Na tayong mga tao na nilikha niya ayon sa kanyang wangis, ay ayaw niyang mapahamak. And now, we are celebrating Christmas. Nagdadiriwang tayo ng Pasko and that is a reminder and always a people being reminded ng Diyos na merong pag-asa. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawan tao at nagbigay sa atin ng pag-asa, yung kanyang presensya. Nakihalubilo siya sa tao at upang ibigay yung mensahe ng Diyos, yung kanyang plano. Na ang plano niya sa atin na tayo ay makasama niya sa buhay na wala hanggan. At yung buhay natin ay magkaroon ng layunin. Na hindi lamang tayo nabubuhay dito sa mundo, kundi mabubuhay pa rin tayo doon sa walang hanggan. Kaya ang Diyos ang pag-asa. Hindi po ang mga relihiyon ng tao. Ang Diyos ang pag-asa natin. At kung paano ito inihatid kay uh, Haring Ehas, ay kaugnay ito sa hinaharap at nang mangyari na nung dumating ang Kristo, ang ating Panginoon. Nagkatawan ang tao ang Diyos sa anyo ni Jesus. Amen? So ikalawa ay ang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Tingnan po natin yung salitang Emmanuel, to ay hango po sa Hebreo. Ang preposition and then noun ng God is with us. Okay? O meaning, kasama natin ang Diyos. Ang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos, ay nagpapakita to ng hindi matitinag na katapatan ng Diyos. Imagine mo yung nangako kay Abraham, yung nangako kay Eva at Adan, yung nangako kay Noah, kay Enoch, kay Noah, kay Abraham, yung nangako kay David. Ito yung hindi matitinag na katapatan ng Diyos na kanyang ipinangako na merong darating na tagapagligtas. Hindi lamang siya isang malayong tagamasid. Mga kapatid at mga kaibigan, siya po ay aktibong lumalaho sa ating buhay, ang Diyos mismo. Kaya nga, Emmanuel Sa pagdating ni Jesus na siyang katuparan ng hulang ito, nakita po natin ang tunay na halimbawa ng pagiging Emmanuel. Ang Diyos na naging tao at namuhay kasama natin. Never in the history of human race na ang Diyos ay bumaba. Nangyari yan sa panahong ni Jesus. Ngayon sasabihin ng mga kulto at reliyon, si Jesus ay tao lang. Mga kaibigan at mga kapatid, mga bulaang guro po ang mga yan. Sapagkat ang Biblia mismo nagpapatunay na ang Diyos na nagkatawang tao sa katawan ni Jesus, na ibig lamang sabihin, si Jesus ay Diyos.
hindi lamang siya tao. Amen. So ito'y presensya ng Diyos sa atin. At ngayon, itong presensyang ito, nananahan na sa atin. Bakit? Dahil tayo templo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, nananahan na siya sa iyo. Kasi winelcome mo na siya eh. Sumampalataya ka, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, na ibig sabihin, nakinilala mo siya na Diyos at tao. Dahil kung tao lang siya, hindi kanya ililigtas. Dahil walang tao na magliligtas sa tao. Kaya ito pong mga nagtuturo na si Kristo'y tao lang, ay hindi po maliligtas yan dahil hindi sila ililigtas ng tao. Amen po. Ang Diyos ang nagliligtas. Walang iba kundi si Jesus. Sa pagdating ni Jesus na siyang katuparan ng hulang ito, nakita natin ang tunay na halimbawa ng pagiging Emmanuel, ang Diyos na naging tao at namuhay kasama natin. Amen? Okay? So, itong tatlong puntos natin ay sang-ayon dun sa uh, uh, ano bang nalimutan ko na. Itong pag-asa at saka presensya ng ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. So ikatlo ay yung tugon sa pagsubok. Ano ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Sa ating mga hamon, tayo ay tinatawagang magtiwala sa presensya ng Diyos. Hindi tayo iniwan o pababayaan sa bawat pagsubok. Merong oportunidad para mas lumapit sa Diyos at maranasan ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Okay? So meron pa hong pang-apat ito. Pero dito po sa punto natin na tugon sa pagsubok, ibig lamang sabihin niyan, hindi tayo iniwanan o pababayaan sa bawat pagsubok. In other words, kung tayo man ay dadaan sa mga matitinding hamon, dagok o pagsubok sa buhay, ay naroon yung presensya ng Diyos kasama natin. Hindi tayo iniiwan ng Diyos kahit kailan. Kahit sa mga matitinding problema, either sa ating pinansyal, sa ating kalusugan, sa ating pamilya, at marami pang bagay na pwedeng humamon sa atin, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Ikatlo na makikita po natin dito sa ating paksa ngayon ay ang pananampalataya at pag-asa. Mga kapatid, mga kaibigan, hinihikaya tayong yakapin ang pag-asa na dala ni Emmanuel. Sa gitna ng mga pagsubok, atin siyang gawing kanlungan at lakas. Ang ating pananampalataya sa Diyos na kasama natin sa bawat akbang ay ang ating pinakamatibay na sandigan. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Yan ang magandang kwento. Kasama natin ang Diyos. Kaya kahit saan tayo pumunta, yung pananampalataya at pag-asa natin sa Kanya ay hindi tayo mapapahamak at hindi tayo mapapariwarak sapagkat kasama natin siya. Amen? Okay, so meron po tayong mga practical na application na ilalapat dito po sa ating paksa ngayong gabi. Yung number one natin ay yung pag-asa sa gitna ng kagipitan. Ang konteksto ng Isaiah 7:14 ay tungkol sa pagbibigay ng Diyos ng tanda ng pag-asa sa panahon ng kagipitan. Ngayon, sa practical na buhay, ito ay maaring magbigay ng inspirasyon sa atin na magkaroon ng pag-asa at tiwala sa Diyos sa gitna ng mga hamon at kagipitan. So yan po ang isa sa mga practical application natin. Na may pag-asa sa gitna ng kagipitan. Kaya kung dumadanas ka ng kagipitan, may pag-asa.
kung paano ang bagyo na dumarating, bukas nito may liwanag. At kung paano ang gabi na lumulubog, bukas sisikat ang araw. So sa loob ng 24 oras, at kung tayo man ay dadaan sa dilim, tandaan natin na mayroong liwanag na darating. At kung tayo may mga suliranin, mga problema sa buhay, dumaan man tayo dito, lalampas lang tayo dyan. Dadaan lang tayo. Bakit po? Dahil kasama natin ang Diyos. Ikalawa, sa application natin ay yung kahalagaan ng pananampalataya. Ang talata ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. There were 7,000 promises of God in the Bible, and you remember one promise of God is enough. Katulad ng 7:14 ng Isaiah. Ang sabi doon, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay ng tanda. At doon, yung tandang yon na ang isang birhen daw ay manganganak ng isang lalaki. And that is the supernatural intervention of God in the human history. Kaya nga po yung Christmas, every year sineselebrate, and that is historical. At pinapakita lamang na dyan ng Diyos na tayo na sumasampalataya na ang Diyos na nagkatawan tao na tinanggap natin na ating pinapaniwalaan ang siya nating pag-asa at kasama natin sa ating buhay. Sa pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, mga kaibigan, ito'y paalala na ang pananampalataya hindi lamang sa mga milagrosang pangyayari, kundi sa pang-araw-araw na pagtitiwala sa gabay at plano ng Diyos. Ang ikatlo pong application natin dito ay yung pagtanggap sa mga hindi inaasahang kaganapan. Ang pagbubuntis ng alma, yung virgin sa Hebreo ay ang wika nila dyan ay alma o dalaga, ay isang hindi inaasahang pangyayari. Never in the history of mankind na ang isang birhen ay magbubuntis na wala namang asawa. Kaya po yan ay yung tinatawag nating virgin birth. And that is historical, theological, at sa anumang lenses tingnan natin ang supernatural birth na to, talagang amazing. So bakit ang isang birhen ay nagbuntis nang wala namang asawa? It is the Holy Spirit, the 23 chromosome from Mary and the 23 chromosome from the Holy Spirit na nagmix. Yan ay nagpapakita lang sa atin ng kapanganakan ni Jesus na hindi siya contaminated, hindi siya corrupted ng sin ni Adan. Kasi ang lalaki ay nagtatransfer ng kasalanan eh. So that's why virgin birth. It is the Holy Spirit na siyang bumuo ng 23 chromosome para mag-meet yan at magkaroon ng humanity na paglalagyan ng Diyos. Kaya perfect eh. Wala siyang bahid na kasalanan. That's why Jesus Christ is qualified because He is sinless. Wala siyang kasalanan. Amen. Kasi kung kakaroon siya ng sin, hindi na siya magkukwalified para akuin yung ating mga kasalanan. Kaya sinasabi ni Pablo, He became sinful. Naging makasalanan siya dahil sa ating makasalanan. In other words, siya ay perfect. Siya ay sinless, incorruptible. Kaya nga yung virgin birth na yan, na perpekto siya, wala siyang tatay sa laman, kundi ang Holy Spirit ang nag-conceive sa tiyan ni Maria, at para sa panganakan niya, talagang walang halong kasalanan. And this is to show to the devil that Jesus Christ is perfect, is different. Kakaiba siya sa tao dahil siya ay Diyos. Kakaiba siya sa Diyos dahil siya ay tao. And that is the uniqueness of the virgin birth, na si Jesus mismo talaga ay Diyos at tao.
Ito ay nagtuturo sa atin na maging bukas sa hindi inaasahang mga biyaya. Imagine, no? There will always be mangyayari, tinatawag nating supernatural grace, na yung panahon na ikaw ay gipit, na walang-wala ka na, talagang babagsak ka na lugmok ka na, and then suddenly appear ang tinatawag nating supernatural grace of God. Bigla lang nag-a-appear yan eh. Bakit? At hindi tayo dapat magtaka because God is with us. Kasama natin ang Diyos. Ito yung mga biyaya, mga kaganapan sa buhay na maaaring magdala sa malalim na pagbabago. When you experience a supernatural uh, uh, work of God in your life, kapag nakaranas ka ng supernatural na gawa ng Diyos, grabe, magpupuri ka talaga sa Panginoon, pagpapasalamat ka dahil tinulungan ka ng Diyos na makaahon, tinulungan ka ng Diyos na malutas mo ang mga problema mo sa buhay. Yan man ay finances, yan man ay karamdaman, yan man ay kaguluhan, anything na mga nagbibigay ng kagipitan sa tao. The same thing na nangyari do sa panahon ni Haring Ahaz. They were being attacked, actually a threat from the Arameans na lusubin sila. And God gave them, binigyan sila ng Diyos ng hope. At itong hope na to ay hindi lang para sa kanila, kundi para din sa atin ngayon, na yung pag-asang yan ay nasa Diyos lang. Ikaapat na application natin ay yung pagkilala sa presensya ng Diyos. Yan po yung salitang Emmanuel. Nabanggitan natin yan na ito ay nangangahulugang kasama natin ng Diyos. Ay isang practical na paalala na sa bawat sitwasyon ng buhay, nariyan ang Diyos upang gabayan at samahan tayo. Ito ay nagbibigay ng kaginhawaan at lakas, lalo na sa mga panahong nararamdaman natin na tayo ay nag-iisa o nahaharap sa mga pagsubok. So, yan po ay isang kumbaga tatawagin nating malagim na panahon o yung tinatawag nating the darkest night of our life na ikaw ay dumaan dun sa uh, hirap ng buhay. At ito ay pinapaalala sa atin yung presensya ng Diyos. Pagkilala to sa presensya ng Diyos na ang Diyos talaga hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinababayaan. Kaya anumang problema, anumang suliranin, anumang pagsubok, kadiliman man yan, nandaan natin, na tatawid ka lagi dyan dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Alright? So, yun po ang ating mensahe ngayong gabi. Nanawa ito ay nagbigay sa atin ng malalim na pagkaunawa patungkol sa Isaiah chapter 7 verse 14 na kung saan ay ating natunghayan na ang binanggit doon ng propeta, kaya't ang Panginoong mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito ang birhen ay magdadalang tao, magbubuntis at manganganak, magsisilang ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Meaning, God is with us. Kasama natin ang Diyos. Ano ba ang mga problema at mga hamon mo sa buhay? Sa piling mo na ikaw ay nag-iisa. Sa piling mo na ikaw ay pinabayaan. Ang talatang to ay paalala sa atin. Kasama natin ang Diyos. Kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Hindi kanya pinababayaan. At bilang hamon sa atin ngayon, kaya ang tanong natin ay, ano ba ang iyong mga pinagdaraanan? Ano ba ang mga suliranin mo? Kung isipin mo lagi ang mga problema sa buhay, talagang ilulugmok ka nito. Pero kung iisipin mo at paniniwalaan mo na kasama mo ang Diyos, makakalampas ka at magtatagumpay sa lahat ng mga suliranin mo sa buhay. Amen?
So tayo po'y dumako sa ating pananalangin at ating pong idanalangin ang ah, ating mga scholars na yung kanilang allowances ay dumating na. And then we also pray for the next Sunday na tayo po ay merong Christmas party ano po diyan sa Commonwealth. And then diyan po sa Burgos, we will schedule our Christmas party and let's pray for the arrival ng inyong mga allowances so that kayo ay merong Christmas kumbaga matatanggap ngayong December. Alright? So, I pray na yung ating pong samahan ninyo kong ipanalangin natin na yung 150 na shoe boxes na application natin sa Operation Christmas Child. Pero yan ay darating pa ng February. In preparation, ay gusto natin dyan sa may Burgos Commonwealth ay magkaroon din ng mga bata na mabibigyan ng shoe boxes. So ang isang shoe boxes niyan ay naglalaman ng mga 1,000 na mahigit na 1,000 pesos higit pa. At minsan mas more than pa. Pag-pray natin yung mga bata na mabibigyan nito ay mabigyan sila at ganoon din naman yan ay isang pag-asa na doon sa mga batang walang tinatanggap na Christmas gift ay makatanggap sila ng shoe boxes. Yan ay biyaya mula sa Amerika na binigay din ng mga bata. Mga bata rin yung mga nagbigay niyan. Sila yung mga nag-ipon ng pera para makabili ng regalo at dalhin dito sa Pilipinas. So hindi lang dito sa Pilipinas yan. Sa ibang bansa, sa Africa, sa kung saan saang bansa ay merong Operation Christmas Child. So dito sa Pilipinas ay matagal na itong ginagawa. Ngayon, kung hindi pa kayo nakatanggap ng mga regalong to, so isang biyaya ito sa atin. Okay? So kaya gagawin natin, yan sa Commonwealth at yan sa Burgos, ay maglista kayo ng mga bata mula 2 years old hanggang 14 years old. Okay? So from 2 years old hanggang 14 years old. At yan ay merong mga ipamimigay ng mga aralin din para mababasa ng mga bata. Okay? So I will give you yung mga details niyan later on. Ang panalangin natin yung project na to para sa mga bata. Okay? So tayo po ay manalangin at dalangin po natin ang ating po mga gagawin itong month ng December na magkaroon ng Christmas celebration. Ito ay pag-aalala, okay, ng pag-asa at presensya ng Diyos na ang Diyos ay dumating sa lupa at ngayon kasama na natin siya. Nasa atin na siyang buhay ngayon. Kaya kung kayo tumanggap kay Kristo, kasama mo na ang Diyos. Amen. Right? So tayo manalangin. Panalangin po natin ang mga bagay na nabanggit kanina. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, ang mga prayer request namin, yung pong mga allowances ng aming mga scholars. And we also pray, Father God, for the Operation Christmas Child. Yung mga bata na mabibigyan nito ay tulungan mo, Panginoon, na ma-appreciate nila at mapasalamatan ng regalong ito. Ito'y regalo ng mga kumikilala na kay Kristo na Panginoon tagapagligtas na ang kanilang mga tinanggap ay binabahagi sa mga batang nangangailangan. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga activities na to, ang Christmas party ng mga bata at ganoon din sa Commonwealth, we pray your grace, Panginoon, na ikaw po mag-provide sa bawat isa. At dalangin po din namin, Panginoon, yung mga nanunood at nakikinig na ikaw po magpapala sa kanila at nawa itong message ngayon ay magpaalala na ang celebration ng Christmas, ang pag-asa at presensya ng Diyos ay nasa amin. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo ang lahat. Salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.
Okay, awitin po natin ang pangwakas na panalangin at benediksyon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you and see you on next Sunday. Tayo po ay merong face-to-face sa Commonwealth. And then sa Burgos, we will have a schedule for our uh, ating Bible study and prayer meeting. See you.